Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Naghahanap ka ba ng hazardous waste transporter? Saan mo ba ito makikita? Bakit kailangan mo ng transporter? Sabi po dito sa DNR Administrative Order number 2013-22 entitled Revised Procedures and Standards for the Management of Hazardous Waste, especially sa Chapter 3, 3.5, the requirements for proper waste management. But before natin i-discuss yan and hanapin natin paano makikita yung mga accredited transporter. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe or join dito sa ating channel, please subscribe and join this channel. Or at least, click mo lang yung thanks na button sa baba ng ating video. And I hope makatulong tayo sa community. Lalong-lalo sa mga bagong-bagong mga pollution control officer and managing head sa mundo ng environmental management. So, bakit ba kailangan natin ng hazardous waste transporter? Saan natin makikita ang listahan ng mga transporter na ito? Pero sagutin natin bakit kailangan. Sabi po dito sa Chapter 3.5 ng DAO 2013-22, Requirements for Proper Waste Management. Sabi dito sa number 3, the use of registered waste transporters and TSD facilities. Waste generator is required to avail of the services of waste transporter that are duly registered by EMB Central Office and whose permits are valid within the period that the waste are being transported and treated, stored, or disposed of. So, kailangan natin ng waste transporter dahil ito ay requirement. At ito ay required sa lahat ng waste generator. So, the waste generator shall not assume the position as waste transporter. So, pinapauna dito na kailangan mag-avail tayo ng kanilang services. Yung mga service provider, mga waste transporter that are duly registered by EMB Central Office. So kapag ikaw ay merong hahanapin na transporter, dapat yung recognize nila ng EMB Central Office. So papaano? Saan makikita? Siyempre doon din sa mismong database ng Environmental Management Bureau Central Office. At ngayong panahon, meron na tayong mga website. So pupunta tayo sa kanilang website, sa website ng Environmental Management Bureau. Just type emb.gov.ph. At mula dyan, pagka nakapasok ka sa website ng EMB, as shown on the screen, hanapin mo itong environmental statistics. Dito sa loob ng statistics, sa button na environmental statistics, kapag na-click mo yan, makakarating ka dito sa iba't ibang database. So among many data na meron ang EMB, under hazardous waste management data ay yung listahan ng mga registered hazardous waste transporter. So kung ang tanong ay saan makikita ang listahan ng mga hazardous waste transporter, dito sa website mismo ng EMB. And click mo lang yung button na hazardous waste transporter, bibigyan ka na ng kanilang database. So meron tayong as of this time 218 number of transporters. So dito we can view sino-sino yung mga accredited
transporter. At pwede mong i-select kung anong region. Halimbawa, gusto mo makita yung mga accredited malapit sa iyong region. So, halimbawa, Region 4A, yan, ipapakita na sa'yo ng system sino-sino ang mga accredited transporter. So, yan. So, ikaw na lang ang pipili ng transporter. Depende kung sino ang mas malapit sa iyo. Meron naman diyang mga address. Yan. At nandito sa database ang mga waste transporter at kung anong waste number and classification ang pwede nilang hakutin. Kung saan sila recognized na hakutin na waste. So halimbawa itong isang company na 'to maraming waste code or number na authorized or recognized sila or registered sila na hakutin. May mga ibang transporter naman na hindi recognized na hakutin yung ibang hazardous waste. So bilang waste transporter, kung ano yung waste generated mo na duly registered sa EMB, reflected in your hazardous waste generator registration certificate, dapat mag-match kayo sa kanilang transporter registration certificate kung saan makikita mo yung waste number na recognize din silang hakutin. Halimbawa, ito, ikukumpara natin tong dalawang to. Itong transporter A, ang pwede niyang hakutin ay H802 I101 patuloy. Pero itong transporter 2 or B, H802 lang. So, hindi siya pwedeng maghakot ng I101 patuloy. So, kung ako ang pipili ng transporter at meron ako ipapahakot na multiple waste, H802, I101, I104, M506, sabayang hakot, itong transporter A na ang pipiliin ko dahil magdadalawa pa ng kausap ako. So, yun, ganun lang ang ibig sabihin. And dito sa system, makikita nyo rin ang kanilang mga contact information. So, bahala na kayong mag-contact sa mga mapipili nyong transporter. And, syempre, make sure lang na sabi dito sa atin, waste generator is required to avail of the services of waste transporter whose permits, so yung recognition ng transporter, whose permits are valid within the period that the waste are being transported. Make sure na yung makukuha nyo, valid talaga ang kanilang transporter registration certificate. So, yan lamang ang masishare natin ngayon kung paano malalaman ang listahan ng mga accredited transporter. So, quick recap. Punta ka sa website ng EMB, emb.gov.ph, and then pag nakapasok ka, hanapin mo itong environmental statistics. Click mo lang yung button na yan, and then hanapin mo naman ang hazardous waste management data. At pag na-click mo yung button na yan, papakita sa iyo yung mga registered transporter, TSD, waste generator. So, piliin mo tong waste transporter and that's it. Makikita mo na yung database, yung listahan ng mga transporter. Oh, okay? So, thank you very much for time listening and God bless us all.